Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan na mga videos, no. Last time na pag-usapan yata natin ng pahapyaw yung King Cobra or yung Cobra King, sorry, ng Leyte na na-deads ano. Tapos may video dito na mapapanood natin yung ginagawa niya daw di umano. Pero feeling ko hindi ito yung event kung saan siya nakagat eh. Pero ito yung sample ng video kung ano yung ginagawa niya. So play nga natin to mga men. Hawa-hawa. Maka napakan. Napakan? Ano yung dugo? Napakan. Siri, doon sa pangunan. Hindi ko naiintindihan minsan sa mga tono. Pag yung yung mga ganyang itsurahan kay tatay, hindi mo alam kung uhaw sa attention or I'm so sorry ha. Nagiging seryoso lang ako kasi kung hindi i-criticize tong mga ganitong pangyayari, parang may susunod at susunod dyan eh. Kasi supposed to be, kung ano ba ang goal mo, mang-entertain ng tao, dapat doon ka sa karnabal. Kasi kung entertainment ang habol mo, dapat may mga naka-standby na na ambulansya dyan or safety officers, safety personnels. 'Di ba? Hindi yung ganyan na alam mo yung kung anong oras mo lang maisipan magpasikat. Siguro no, i-assume ko na pinatawag ka diyan para hulihin 'yan. Ngayon, kung gagawa ka ng sarili mong vlogger ba ito? Hindi ko alam kung vlogger siya no or kasi may nakikita ako na na iba nagba-vlog ng ganyan eh. Suggestion ko lang no, mas maganda sana kung gagawa kayo ng ganyan, gawin nyo na lang educational kaysa sa entertainment. Katulad ng sinabi ko kanina kasi, kung ang hangad nyo ay magganyan, dapat nasa controlled environment eh. Hindi naman masama yun. May gumagawa talaga ng ganyan, yung entertainment na yung lalaro-laruin yung ahas. Pero dapat nga, yun, katulad ng sinabi ko, may mga naka-standby dapat na na ambulansya, 'di ba? Or mga healthcare provider just in case na may mangyaring hindi maganda. Pero kung sariling vlog nyo yan or nautusan kayo, huwag ka na magpasikat, man. Alam mo naman, delikado yan eh. Matanda ka na eh. Kaya nga tinagurian kang Cobra King kasi alam mo nga, delikado yan. 'Di ba? Tapos magpapasikat. Come on. Ano ba ang mapapala dyan? Sana ang ginawa mo na lang, turuan mo yung mga tao. Kasi magiging interesado pa rin naman na panoorin ka eh. For example, tuturuan mo kami, ganito po ang tamang paghuli sa cobra. Hindi ko alam kung paano ha. Example lang to. Ang gagawin nyo po, doon nyo siya dadakutin sa ulo. Di ba? I-educate mo kami kung ano yung tamang paraan. Hindi na itong mga ganito-ganito. Yung mga gaganyanin mo pa. Na yung mga tao, pag nakikita mong nasithrill yung mga tao sa lalo ka pa magpapasikat. O kita mo ngayon ang ang kapalit, men, di ba? Kawawa yung pamilya mo. Dani, kuya Dani man, kilig. Ma, dali ah. Tapos ayan na siya ngayon Tapos yung mga nangangalaga sa kanya, hindi rin naman alam ang gagawin. Yung isa pasiga-sigarilyo pa na alam na typical na na taga probinsya na hindi rin alam ang gagawin. Hindi ko pwede pakita ha. Pero alam nyo na yung nangyari dun siguro. Diba? Hindi na nila dinala sa ospital. May nag-comment sa akin, kasi malayo yung ospital. Kahit na. Life and death na yan, hahayaan nyo na lang na malagutan ng hininga yan. At least kahit pa paano, kung naramdaman yung
kinamandag na, dala nyo na agad kaysa daan malagutan na at least may effort kayo, malay nyo umabot pa, di ba? Kung yung dinadaldal nyo dyan at hinihilot-hilot nyo dyan, inano nyo na, dinala nyo na ng ospital, di sana may tsansa pa. Kaysa yung dyan kayo sa bahay na hinihilot-hilot nyo yan. Mga kababayan natin. Kaya importante ang edukasyon sa Pilipinas eh. O next, ano naman ito? Panoorin nga natin to. Nagva-viral ito eh. Kailangan nila yung nasa loob. Kinuha pa rin yung sapatos, oh. Mga loko itong mga... Asan na mga magulang nito? I'm so sure may mga magulang yan. Hindi naman tutubo sa halaman yung mga yan. Tapos pag may nadisgrasya pa dyan, magagalit pa yung magulang, no? Bubugbugin pa yung jeepney driver pag... Sa totoo lang, may batas ba tayo na pag may ginawang katarantaduhan yan, magulang ang malalagot? Kasi itong mga ganitong kaliliit na bata, dapat under pa ito ng guidance ng magulang eh. Sila dapat ay liable dito, min eh. May mga pasero pang, wawa na may mga pasero. Shit, eh. Ito may ice pick pa yung isa, oh. Shit! Uy, sige Oo nga no, ito nakahubad. Itong nakadamit. Ay, nakahubad. May ice pick Ito mo pa. yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ano yan, pag nakapahamak yan, may kukulong ba yung mga yan? I-DSWD lang yan eh. Paglulugawin lang yan eh. At papalayain. Ayoko niyan. Saan ba yung mga pulis? Yan ang mentality pa ninyan, hindi sila papatulan eh, no? Pero obviously, dapat may managot to eh, kung ano man lugar to. Las Piñas ba to? Hindi, ang pangalan lang kasi ng page, Las Piñas born and raised eh. Pero, saang lugar kaya to? Dapat, papanagutin yung mga magulang nito eh. I'm so sure, hindi mo pwede, baka sabihin, mga ulila, mga street children, hindi eh, may mga damit eh. Siyempre, bumili ng damit yan, mga magulang. Tapos, anong ginagawa ng magulang yan? Nagtotong its? Mga ano ba ito ng 4-piece? Talaga, Pilipino. Yan ang number 1 na na dapat ayusin eh. Ano sabi ng mga nasa comment section? Sabi gano'n ni Senyora, oh. Mababait po yan. Tapos parents niya mga yan, member ng 4-piece. 4-piece. Parang mafia daw. Finally, batang hindi nagsiselfone. Ano na, Yorme? Ay, Las Piñas pala. Hindi, Las Piñas yung yung page. I don't know, baka Las Piñas nga, Balik nga natin, nasa na yun. Ba't na wala? Kaya dapat palagi kang may dalang pepper spray, sprayan ang mga mata. Ewan, hindi lang madala yan. Child abuse ka pa niyan. Abi nung isa, yung anak daw, member ng Maano-Ulam Gang. Yung magulang naman, member ng Mabait Yang Anak Ko Gang. Dapat feeling ko meron namang batas na ang mananagot yung magulang eh. Parang negligence ito yata. Tama? Hindi ako law expert Sana, ito na yung panahon para seryosohin yan eh. Kailangan talaga may mananagot to. Yes, sasabihin natin, ay hindi pananagutan ng bata yan. Kasi mga bata yan eh. Yes, pero hindi pwedeng okay lang yung ganyan. Kailangan dapat may magbayad yan. Dapat pagbayaran yan.
Hindi pwede, ano yun, kailangan intindihin na lang dahil mga bata. Bullshit yun, men. Diba? Ano ba yan? Nangyayari sa Pilipinas. Tapos pag na-disgrasya pa yung mga yan, yung jeepney driver yung aawayin. O di ba naman mga bobo? Ano mga dahilan ng magulang yan? Kesyo nagtatrabaho po ako, ano naman to, ano rin nga natin to. Yung bang paulit-ulit na replay ba? Yun ba yung inaano? Paulit-ulit na replay. Ibang anggulo. Siyempre, mahal yung pagkakabili do sa kotse eh. Susulitin talaga yung mga anggulo niya. Hindi nawawala sa ano. Ito, usapang ano lang naman tayo. Usapang mga tito-tita. Hindi ko na naabutan to ha. Wait lang. Kaklaruhin ko muna. Hindi ko na naabutan to ha. Itong nangyayari. Yung mga ganyan. Pero may ikukwento ko lang. Pag nanonood ako ng cable, yung mga pelikulang movie, yung mga action movies nung 90s, hindi talaga nawawala yung pagka halimbawa may scene na habulan. Hindi nawawala ito, yung mga palamig na yan, na naka-display na yan. Hindi nawawala yan, na laging yan yung nasasagasaan. Di ba? Tama ako? Palagi may palamig na, basta pagka Pinoy movies, alam mo na eh. Pero, hindi kayo nananawa, pag paulit-ulit yung formula ng Pinoy movies, hindi kayo nananawa. For example, movie ni Robin Padilla. Sino pa ba yung mga dati yung mga kapanahunan nyo? Robin Padilla, Eddie Garcia, sino pa ba? Ilang kilala ko eh. Kayo, marami kayong kilala siguro, di ba, kapanahunan nyo yun. Laging ang formula niyan sa umpisa, magkaaway yung leading lady tsaka yung bida. 'Di ba? Laging sinusungitan ng leading lady yung bida. Then maglalakad yung leading lady sa isang kanto, babastusin ng nagiinuman. Tapos ipagtatanggol nung bidang lalaki yung leading lady na binasto sa inuman. Magsusuntukan. After magsuntukan, gagamutin ng leading lady yung bida, yung mga black eye niya ng alcohol. Tama, di ba? Alcohol, gagano. Aray, gagano. Just imagine, susuntukan, hindi siya nasasaktan, pero dun sa paggamot ng leading lady sa kanya ng black eye, nasasaktan siya. Tama? Tapos habang ginagamot, magkakatinginan yung leading lady tsaka yung bida. Tapos biglang tutunog yung saxophone. Bed scene na yon. After ng bed scene, magshota na yung bidang lalaki tapos bidang babae. After nun, magsasayawan sa beach. Tama? Magsasayawan sa beach. After magsayawan sa beach, yun na yung pinaka-peak ng saya eh. Biglang makikidnap yung leading lady nung kontrabida. Tapos may mamamatay na mahal sa buhay yung bida habang kinidnap yung leading lady. Mamamatay yon dun sa arms ng bida habang yung camera nandito, sisigaw yung bidang lalaki. Hindi. Saan idadala yung kinidnap na leading lady? Saan? Sa bodega. Doon lagi yun sa bodega lagi yung barilan, tama, di ba? Ng mga action movies ng 90s.
Tapos, mag-isa lang yung bida, 45 lang yung dala, patay yung isang batalyon. Maniwala kayo sa akin, paulit-ulit ang formula niyan pero gustong-gustong panoorin ng mga Pinoy. Tapos, pagdating ng bandang huli, i-hostage ng pinaka-boss, yung leading lady. 'Di ba? Tapos, sa di malamang dahilan, babayagan ng leading lady yung boss. Tapos, magsusuntukan sila. Kahit na pwede nang barilin yung magsusuntukan sila. Mag-aagawan ng baril yan eh. Tapos bandang huli pagka nabaril na yung boss. Dapat nga sinisiguradong patay yun dahil kasi mabubuhay pa yun eh. Pagka nabaril yung pinaka-boss na kontrabida, mabubuhay pa yun eh. Pero mapapatay din yun. After nung patay, sasabog yung warehouse. Tatakbo sila. Tapos sa background sumasabog yung warehouse. Tapos biglang magpapatawa sa ending, 'di ba? Tapos tatalon sa ere, biglang magpo-pose. Bullshit. Ay, nako, Filipino movies. Sabihin niyo hindi totoo ang sinabi ko. Kapag nakarelate kayo doon, siguro may apo na kayo ngayon. Yun lang, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.